Pinoy Kultura, because our culture is cool. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayong pong ika-24 na buwan ng Agosto 2025 at marahil malapit na tayong ito isa kalawang linggo bago matapos ang buwan ng Agosto at malapit na ang buwan ng September. Nag-hello na ang bare months. At kamusta po ang bawat isa sa inyo ngayong hapon? Inaanyayahan namin kayo hanggang alas 4 po tayo. At mag-like and share po tayo sa ating Facebook page, Kalinga Hatid, at Radyo Pilipinas Facebook page. At tayo din napapakinggan, 738 kHz
At syempre dito po sa atin sa napapanood sa Apor the Box at Digibox. At syempre nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, si Secretary Dave Gomez, ang ating sa Presidential Broadcasting Service naman ang ating Director Fernando Sanga, si Sir Dindo Amparo, kasama ng ating Station Manager, si Sir Ray Sampang, at sa technical side, Sir Oli Lopez, at si Ma'am Joy Timidan. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating chairman si Richard J. Gordon, kasama ng ating iba pang Board of Governors at ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang, kasama ng mahigit 100 chapters nationwide, at kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Napaka ng talakayan po natin ngayon dahil tamang-tama at tayo nakakaranas ngayon ng mga pag-ulan, thunderstorm, at yung nagdaang bagyong si Isang, related po to sa ating topic ngayong hapon. At makakasama natin via Zoom, walang iba kundi si Governor Corazon Alma de Leon, ang lagi nating kasama dito sa ating programa. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, Edison. Ang topic natin ay pag-alalay ng Philippine Red Cross sa mga pasyente ng leptospirosis sa San Lazaro. At mabuni nating binabati ang ating mga guest, si Eileen Mangrobang, nurse of the PRC Hemodialysis Team deployed at San Lazaro Hospital, si Pauline Cordon, Chapter Service Representative, Health Services ng Philippine Red Cross Manila Chapter. Nandito na rin si Marian ba ito? Marian wala pa. Joy Maglinte. Wala pa si Marian. Oo, pakisabihan na lang. Miguel, dalawa pa. And never mind, unahin natin si Eileen Mangrobang. Kasi nitong mga nagdaang araw ay napaulat ang pagdami ng kaso ng leptospirosis matapos ang sunod-sunod na pagulan. Dahil dito, ang mga ospital kagaya ng San Lazaro ay napuno ng mga pasyente ng leptospirosis. Paano tumugon ng Philippine Red Cross? Humingi ba sila ng pag-alalay? Siguro si Eileen Mangrobang muna magpaliwanag. Go ahead, Eileen. Yes po, good afternoon po. Opo, bali, dineploy po kami from PRC na hemodialysis. Nag-assist po kami sa San Lazaro hemodialysis ng 4 na araw po. Ito po nung August 9, August 12, 14, and 16 po. Salamat at nandito na rin, gusto kong bumati si Miguel Carta at saka si Pauline Codon. Go ahead, mag-greet muna kayo. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Gov Cora, magandang hapon. Sir Edison, magandang hapon po. At sa ating mga kasamahan na si Ma'am Eileen at si Sir Miguel Carta, ang ating registered nurse na na-deploy din sa San Lazaro Hospital. Parang wala pa si Marian Joy Maglinta. Maglinte po. Maglinte. Sige, Go ahead. Oo. Sige, Ma'am Eileen, dire-diretso mo lang yung discussion, yung paano tayo tumugon nung oo. Unang tanong, ilang tauhan ng Philippine Red Cross ang agad na i-deploy dito sa San Lazaro? Paliwanag mo, Eileen. Opo, bali po nung start po kami nung August 9 ng Saturday, 2 po kaming nurses na nag-duty po agad. Start po kami ng 6 a.m. hanggang 2 p.m. So, yung nadatnan po namin na patients doon, nakapag 8 patients po kami ng hemodialysis na pasyente. Then, nung August 12 ng Tuesday, and then 14 Thursday, at saka po nung 16. May mga pasyente po ito na mga naka-severe na leptospirosis. Ito po ay mga naka-intubate, naka-hook po sila sa respirator, and then naka-cardiac monitor. Meron din naman po na hindi rin naman po naka-ventilator na ongoing po sila ng hemodialysis.
Maraming salamat kasi ang tanong namin ay pagdating sa San Lazaro, ano-ano ang mga nadatnan yung kalagayan ng mga pasyente at ng San Lazaro Hospital. Si Ma'am Pauline. Paano ang naging duty ninyo sa ospital? Si Ma'am Pauline. Go ahead. Ma'am Pauline. Okay po. Sa kabuuan po, Gov Cora, balikan ko lang po yung tanong nyo po kanina kung ilang total patients ang na-cater po natin. Sa kabuuan po, nakapag-assist po tayo sa 156 na pasyente sa San Lazaro Hospital. 141 patients po yung nanggaling sa ward at 15 patients po yung nanggaling sa hemodialysis. So in total po, 156 po. Tapos, nakapag-deploy po tayo ng 75 na volunteers po. So, dun po sa 75 volunteers na yon, 21 po ay registered nurses. And then, 52 po ang mga senior nursing students or yung mga underboard natin na galing po sa iba't ibang mga partner colleges and universities po natin sa Manila. And then, yung sitwasyon po na nadatnan namin sa San Lazaro Hospital, this year po, mas mataas po yung number of patients na meron sila comparing to last year. So, nandun po yung iba't ibang klaseng pasyente ng leptospirosis. Meron yung mga critical patients, tulad nga po ng nasabi ni Ma'am Eileen kanina, yung mga hinihemodialysis, may mga nakakabit na cardiac monitor at iba't iba pang mga medical apparatus. Meron din naman po yung mga dito makikita natin yung larawan, ang picture ng mga sitwasyon ng mga pasyente nung mga oras na kayo ay nag-duty sa San Lazaro. Kasi alam mo, famous naman ng San Lazaro being the hospital na tumutugon sa mga malalang mga sakit. At dito nga, sino-sino man ang pasyente na yung mga natatandaan na pangalan sa San Lazaro na inyong naservisyon. Maaaring hindi nyo matandaan lahat, pero yung significant na mga sitwasyon, kung sino man sa inyo ang pwedeng magsabi, si Miguel, si Pauline of course, and wag nating kalimutan si Eileen. Go ahead. Miguel, asa si Miguel? Natin si Marian. Thank you for coming in. Bumati ka muna, Marian. Si Marian. Marian, good afternoon. Yes po, magandang hapon po. Na-late ka. Opo Pasensya na po. Oo. Okay. Sunod natin yung tanungan. Sino mga natatandaan ng pasyente? Unahan natin si si Miguel Carta. Siguro baka hindi pangalan, pero ano yung mga karanasan ninyo sa anong klaseng pasyente ang nakarap nyo? Kasi medyo marami. Daan-daan yata yung nahinarap ninyo. Go ahead, kung sino man magkwento. Ako na po yung magsimula, pwede po? Sige, go ahead. So, ako po, yung last duty po namin ng Sabado, that was August 16, meron ho kaming isang pasyente na severe patient po. 32 years old lang po siya, male. Delivery man siya ng, hindi ko alam kung Food Panda or Grab. Kailangan niyang, nakakausap ko yung partner niya, kailangang sumulong kasi kailangan magtrabaho. So, parang wala kasi silang choice na gawin kundi sumulong. Kasi sinasabihan namin nga po na bakit po sumulong sa baha. Yun po yung nagiging rason po nila usually na kahit po ayaw nila, pero kailangan po nila kasing kumita ng pera. So, yun yung isang pasyente na severe na naka-intubate, umiiyak yung partner, and then nagdatingan na po yung parents niya, yung mga kapatid niya, kasi hindi gumante. Habang nagda-dialysis po kami, on the second hour, bumaba po yung BP niya. Nag-70-30 siya, 70/30, nag-decrease yung sensorium, hindi na siya makausap, non-responsive na siya . So, ang doon, tinawag na pati yung anak niya na 3 years old lang. So, yun yung parang hindi ko talaga makalimutan na ang bata nung anak niya, tapos kung ano man yung mangyari, diba parang maiiwan yung 3 years old na bata. Pero naintindihan ko yung patient na
kailangan niyang kumita. Siguro by that time, kasi nga naman baha, wala pong lumalabas. So, ang dami po siguro nilang booking na for food delivery. Kaya sinuong po niya yung baha. Kaya siguro siya nagka-lepto. Tapos 32 years old lang po kasi. So, napakabata po niya. Pero gumaling ba habang nandoon sa San Lazaro? Hindi ano nangyari? Hindi na po eh. Pero hindi namatay. Hindi po doon sa hemodialysis kasi hininto na po yung dialysis. Ibinalik na din po siya doon sa ICU. Actually, sabi po nung partner, parang nag-arrest na din daw po siya. Nako. Sa ward. Parang naging grabe. Yes po. Oo. Nako. Actually, yung patient po namin yun ng Sabado, naging pasyente pa po sa amin siya nung Tuesday. Nung Tuesday po ng August 12, okay po siya eh. Nakakausap namin, naglalakad, kumakain, medyo hirap lang po huminga. Yun po yung unang dialysis niya ng Tuesday. And then sabi ng partner niya, dialysis din daw po siya ulit ng Wednesday. Pero pagdating daw po ng Wednesday, doon daw po nahirapan hanggang natubuhan. And then hanggang nahook na sa ventilator. And then yun nga po, tas schedule ulit ng dialysis ng Thursday, pero hindi na, mukhang hindi na po nakayanan. Talagang wala, binalik na rin po ng ICU yung pasyente po. So hindi nyo na nalaman kung ano nangyari? Ang alam ko ho, sabi lang ho, no, parang hindi na din ho maganda. Yun lang ho sabi nung mga, kausap lang ako doon na taga-himo. Hindi na nakakalungkot. Na-confirm, opo, pero nung hindi na ho tinapos hindi na rin ho talaga maganda. Pati parang grabe, kaya hindi nyo makakalimutan yung karanasan na yun. Of course, si Miguel Carta, chapter service representative ng PRC Manila chapter. Ano naman ang natatangi mong karanasan nung ma-involve din kayo dito sa pag-alalay ng Philippine Red Cross sa mga pasyente ng leptospirosis sa San Lazaro? Baka meron kang makikwentong pasyente na yung nasis. Sir Miguel. Magandang hapon din po, no. So, yung mga na-handle po kasi nating patient o mga pasyente dun sa PJ1 ward na kung saan po ako na-assign bilang isang team leader. Karamihan po is mga kalalakihan, mga male workers po natin. Nung natanong po natin kung ano po yung kadalasang hanap buhay ng bawat isa sa kanila is mga riders po, mga nagtatrabaho po sa mga iba't ibang pabrika. So wala din talaga din po silang choice kundi lumusong sa baha para may pangkain po sa pang-araw-araw. Siguro po yung natatanging karanasan ko during pag-assist po natin sa San Lazaro Hospital is meron po isang senior na kung saan hindi lamang po leptospirosis positive po siya nung na-examine ng mga doktor, kundi nag-positive din po sa PTB case. So, medyo mas lalong nahirapan yung pag-manage po sa kalagayan ni tatay. Kasi po, isa po sa bagay ng katawan na maaaring maapektuhan ng leptospirosis is yung sa baga. Tapos mag-a-add po ng sa PTB. So, talagang medyo pahirapan po yung management sa kanya, no? So, bago po umalis kami or bago po matapos yung duty namin sa San Lazaro Hospital that time, na-transfer po siya sa ibang hospital. Kasi mas kinakailangan po niya nung mas high equipped na facility para ma-provide yung kinakailangan niya pong management. So, ayun po siguro yung natatangi ko pong karanasan. Maraming salamat. Si Mario naman, Marian Joy Maglinte, isa siyang nurse ng PRC Hemodialysis Team, deployed din sa San Lazaro. Ano naman ang mga naging karanasan mo sa yung pagka-deploy sa San Lazaro? Go ahead, Maria. Yung first patient po na nahawakan ko, nung first day po namin nung August 9, bali second dialysis niya na po din yata yun. And ang sabi niya, napasulong din daw po siya sa baha dahil kailangan daw po niyang ilikas yung family niya. So, siya yung padre de pamilya. So, may maliit siyang anak. Then, yung asawa niya. Then, kailangan niya daw pong ilikas dahil from Malabon po yata siya. Yun po. Then, sa prognosis niya po, mukhang sabi niya
sabi daw po ng doctor sa kanya is siguro 4 sessions, 5 sessions ng dialysis and he'll be okay. So, mukha naman pong nakalabas. O sana. Opo, malakas po sa awa ng Diyos po. Na-deploy na din ba kayo sa San Lazaro o sa ibang ospital na nag-a-assist sa mga pasyenteng may leptospirosis? Siguro yun lahat magpaliwanag kung anong inyong karanasan o na-encounter na challenges nung ma-deploy kayo. Go ahead, simulan natin uli kay Eileen, Mang Robang. Sunod-sunod kayo. Opo, bali, second, na po namin ito. Last year din po, same month, ang alam ko po, July, na duty na deploy din sa San Lazaro. So, pangalawang, na din po namin ito ng pag-assist sa San Lazaro for the hemodialysis. Doon lang naman po, wala naman pong dinideploy sa amin na ibang hospital, si Philippine Red Cross. Anytime naman po, pwede naman po kami naman pong mag-assist. Kasi maganda yung pagkakataon na yon kasi mas critical syempre sa San Lazaro yung mga pasyente doon at kayong mga connected, lalo na si Marion na nurse sa PRC hemodialysis at yung taga Manila naman chapter, Miguel Carta at saka Pauline Cordon. May mga na-encounter ba kayong mga challenges sa pagka-deploy sa'yo? Kasi nakwento na yung experience ni Miguel, no? Pero yung iba siguro ikwento ninyo yung natatanging karanasan ninyo nung kayo ay ma-deploy. Siyempre, pagkakataon na para ikwento ninyo kung ano yung naging parang di pang karaniwang karanasan ninyo. Go ahead. Balik tayo kay Marian. Ma'am Pauline, go ahead. Sa experience po namin ngayon sa pagkaka-deploy sa San Lazaro, mako-compare ko rin po kasi from previous deployment namin na mas mataas po, mas marami po yung cases sa ngayon ng leptospirosis. As per yung staff din po sa San Lazaro, sabi din po nila na mas madami sila ngayon and mas marami po ang naging severe na case ng leptospirosis sa ngayon compare last year. The others, go ahead. Si Ma'am Pauline. Ma'am Pauline. Apo. Ako naman po siguro, bali po, Gov Cora, pagdating naman po sa ward, yung patient management naman po natin ay shared responsibility po with the PRC volunteers and sa staff po ng San Lazaro Hospital. So yung mga naging responsibilities po ng ating team, ng ating mga volunteers pagdating sa ward ay yung pagmomonitor ng vital signs, of course, yung pagmomonitor ng mga intake and output nila, yung mga fluid levels po nila, pagkukuha po ng blood sugar at pag-assist po if may mga patient na kailangan dalhin sa laboratory. Yan po yung mga scope ng ating responsibilities po sa ward. Of course, bukod po dun sa pagtitake ng mga physical data, the vital signs, INO, we made sure to make time po na kausapin po, makipag-usap po sa mga pasyente. Kasi very important po yon yung interpersonal skills po natin, para na rin po tayo nagbibigay ng psychological first aid. Inaalam po natin kung kamusta na po ba sila, ano po bang nangyari bago po sila na-admit sa San Lazaro. We made sure to make time po talaga na kausapin yung mga pasyente para po maibsan, gumaan po yung mga kalooban nila. Hindi lang yung pasyente, gayon din po yung mga relatives na kasama po nila. Maraming salamat, Pauline, sa yung extra information tungkol sa pamilya at paano dinidiscuss itong sitwasyon na ito. Pero siguro sa inyong lahat, ano-ano ang inyong maipapayo sa publiko patungkol sa mga usapin na leptospirosis? Kasi pag may baha, talagang hindi mapigilan na dumadaan yung mga tao sa baha at dito sila nakakaroon ng leptospirosis. Pero siguro, tanong ko mismo, preventable ba para sa mga dumadaan sa mga baha? At ano yung karanasan na nakita ninyo na kasi halos 2 linggo ang ulan Kaya talagang napakahirap
na sabihin na bawal magpunta sa tubig, kung hanap buhay nila yon, anong masasabi niyo tungkol dito? Siguro balik tayo kay Miguel bilang chapter ng Manila chapter ng Red Cross. Go ahead. Ayun po, no. So, siguro isa po sa mapapayo ko sa ating mga kababayan po na talaga hindi rin naman po may iwasan na lumusong sa baha is accessible naman po yung prophylaxis na ginagamit natin sa mga health center, no. Napalaking tulong po kung makakapag-take po agad sila nito, lalo na kung may mga sugat po sila sa baba na bahagi ng katawan nila the moment na lumusong po sila sa baha. Kasi highly preventable naman po yung ganitong klaseng diseases eh. Hindi naman po kailangan lumala kung ma-access lang po natin itong prophylaxis health centers. So malaking tulong din po sa mga local government units po din natin or sa mga health center na may sapat na supply ng mga prophylaxis po nito. Kasi yun nga po, hindi naman na kailangan nilang madala sa ospital kung makapag-take na po agad sila nito. Miski sa bahay lamang, no? Opo, ma'am. Marian, ikaw naman, ano naman ang natatangi mong karanasan bilang nurse na dati nasa, of course, hemodialysis at ngayon na napalagay sa San Lazaro Hospital. Hindi ka ba natakot? Kasi ang San Lazaro parang ang tingin ng mga tao pag nilagay ng San Lazaro, grabe na, baka hindi na mabuhay. Tama ba yung perception ko na yun? Go ahead, Marian. Hindi naman po, Gov Cora, kasi kaya naman po sinasa San Lazaro is para malapatan sila ng lunas sa kanilang sakit. Naniniwala rin naman po ako na well-equipped naman din po ang San Lazaro sa paggagamot po ng mga ganitong klaseng sakit. Kasi ang reference natin San Lazaro, kumbaga sa Bible natin, San Lazaro, talagang grabe ang sakit at parang sa retrato nga parang ang tagal na hindi nabubuhay. Pero siguro panahon na para linangin natin, reviewin natin how pa we can improve yung ating serbisyo sa magitan ng kasi a lot of it is public information And I think tamang-tama si Eileen bilang nurse at head ng team, bale, no? At San Lazaro Hospital. Ano yung message mo sa mga nagkaroon ng problema na ano sila na confine sila sa San Lazaro? Kasi pag sinabing confine ng San Lazaro, pinakagrabe na yon. Kasi that's the hospital na talagang doon dinalagay yung mga grabe ng leptospirosis. Go ahead, Eileen. Opo. As we all know, ang San Lazaro is an infectious parang hospital, di po ba? Ayun, matagal na institusyon na ang San Lazaro Hospital. It is also a government hospital. So, hindi naman ito pababayaan ng gobyerno. Kumpleto naman po sila ng pasilidad. Yun nga lang po siguro po sa dami po ng mga pasyente na influx po. Siyempre yung staff din po nagkakaroon ng problema, nagkaka-understaff. Actually yung hemodialysis unit po nila is on 24 hours operation. Imagine yung staff po, yung machine, lahat po yun during po nung surge po ng lepto is on 24 hours. So, lahat gumagana, lahat ng tao gumagana. And then, syempre po, humingi din sila ng tulong sa atin kasi nga, syempre tao lang, kailangan din pong magpahinga. Actually, ang duty po nila is 12 hours. Mahalaga, no? 6 to 6 po yung mga nurse, technician po nila. And then, understaff din po sila. May mga nagte-train pa po na mga nurse sa NKTI. So, okay po, napakaano ng San Lazaro. Hindi na po siya katulad po nung iniisip siguro po natin dati na since government hospital, hindi ito maayos. Yung hemodialysis unit po nila, 6 machines po sila na alam ko po, brand new po ito lahat. Single use yung dialyzer nila. Napakaayos po ng kanilang hemodialysis po.
napakalaki na improvement siguro. Si Polly naman, ano yung karanasan mo bilang galing sa Manila chapter? Talagang ang San Lazaro nagke-cater sa mga pasyenteng mga taga Maynila. Ang karanasan mo na masasabi mong hindi mo makakalimutan yung karanasan mo sa San Lazaro? Gov Cora, since this year is our second year po ng pag-augment sa San Lazaro Hospital, wala naman pong halong kaba kasi kampante naman po kami na maayos ang kalagayan po namin sa San Lazaro Hospital. Katunayan, alagang-alaga naman po kami sa San Lazaro Hospital. At gayon din, mahigpit po sila pagdating po sa kalinisan. Meron po silang mga protocols po talaga na strictly sinusunod para ma-maintain po yung hindi pagkakahawa-hawa ng sakit po. Mula po dun sa mga staff po nila, pati po dun sa mga utility personnel po nila, those protocols are being strictly followed po. Malinis po sa San Lazaro Hospital po. Kaya wala pong halong kaba ang pag-duty po sa San Lazaro Hospital. Gov Cora. Wonderful. Gov Cora. Yes. Stop na muna tayo, para sa mga announcement. Magbibigay daan muna po tayo sa ilang mga paalala at sa pagbabalik po natin, itutuloy po natin ang ating mahalagang usapin tungkol dito sa mga pag-alalay ng ating mga nurse, mga tauhan ng Philippine Red Cross dito sa naging pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa San Lazaro. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa at meron lang po ditong sa atin sa mga nanonood sa ating Facebook page. Mag-like and share po tayo at magbigay po tayo ng komento hinggil sa ating talakay ngayong hapon. At nagpapabot po ng komento, may komento po dito sa ating Facebook page ang manager po ng ating health services na nakikinig at nanonood, nagsusubaybay sa ating programa. Maraming salamat, Sir Mark Alvin. Ang sabi niya, nagpapaabot tayo ng pagsaludo at pasasalamat sa lahat ng volunteers na na-deploy sa San Lazaro Hospital na mula sa Manila Chapter at sa Hemodialysis Unit. Salamat sa pagdugtong ng buhay sa mga pasyente ng San Lazaro Hospital. Ang pagtulong ng Philippine Red Cross sa San Lazaro ay dulot na rin ng masigasig na pamumuno ng aming Chairman Richard Gordon at Secretary General Dr. Gwen Pang. Yan po ang mensahe na pinaabot ng ating manager ng Health Services, Sir Mark. Good afternoon sa iyo, Sir Mark. Gov Cora? Gov Cora? Oo. Sa pagpapatuloy natin ay nais kong balikan kung gaano katagal na si Eileen Mangrobang
parang history nila sa Philippine Red Cross. Kailan siya nagsimula na magtrabaho sa Red Cross at ano ang pananaw niya sa pagtatrabaho sa Red Cross. Parang sa latter part na ito, gusto kong ma-remember ng mga nanonood sa atin kung gaano committed yung mga nagtatrabaho sa Red Cross. Eileen, mauna ka? Opo, bali kami po, isa po ako dun sa nag-start ng hemodialysis sa Red Cross. Bali nag-start po kami diyan, ako ng July po ng 2018. Bali start po yung hemodialysis ng 2019. So kami po talaga yung unang-una na nag-start. Kasama ko po si Nurse Marian na nag-start po ng hemodialysis. And then hanggang ngayon po na operational po yung hemodialysis ng Philippine Red Cross. Ngayon po natutuwa ako na mga na-deploy kami sa mga hospitals na nakakatulong kami kasi yung pasyente po namin sa PRC, ito po yung mga maintenance hemodialysis. Ito po yung mga CKD patient na mga chronic kidney disease. So ito po yung mga maintenance na lang. So ito po yung dialysis na lang sila pupunta sa Red Cross. Yung sa San Lazaro po kasi ito po yung part naman na toxic. Ito yung severe. Opo. So ibang management naman po kasi ito. So nakakatuwa po kasi para bang babalik tanaw din ako dun sa mga naging experience ko din naman po nung nag-hospital ako. So masarap po yung pakiramdam na hindi nakakatulong po tayo dun po sa ibang tao. And then yun nga po yung experience din po na nagigain ko dahil siyempre po severe po itong mga pasyente na nasa San Lazaro po. Maraming salamat, Eileen. And of course, nakasama mo na nurse sa PRC hemodialysis, si Marian Joy. Has it been a joyful experience yung pagtulong nyo sa San Lazaro sa hospital? Go ahead, Marian Joy. Yes po, Gov Cora. Nakakatuwa po at nakakagaan ng loob na nakapagbigay po kami ng serbisyo na sa ibang pasyente na wala sa Red Cross. Kasi po sa hemodialysis po ng Red Cross, yun nga po ang mga CKD patients po ang kinikater namin. Whereas sa San Lazaro is a different case naman po. Panibagong challenge kasi hindi na siya yung maintenance sa dialysis. So nakakagaan din po ng kalooban na nakapagbigay din po kami ng tulong sa pamamagitan din po ng Philippine Red Cross. Si Miguel naman, ang pangalan mo ay Miguel Carta, Chapter Service Representative ka at dito sa interview natin ngayon ay only male. Ikaw lang lalaki na kasama dito sa PRC Manila Chapter. Ano naman ang masasabi mo na engagement na nangyari sa'yo na na-deploy sa San Lazaro? Meron pa bang ibang hospital na na-deploy ka o San Lazaro lang? Gov Cora, bali sa San Lazaro Hospital lang po ako na-deploy po. No? And then syempre masaya po ako dito sa experience na o pagkakataon na binigay po sa akin, lalo po ni Ma'am Pauline ko doon na Chapter Service Representative po ng Health Services ng Philippine Red Cross. Kasi last year po, sa katunayan po niyan, magkasama na rin po kami sa unang augmentation sa pag-assist sa San Lazaro Hospital. Pero that time po kasi support volunteer lamang po ako. Pero ngayon this year naman po, bilang registered nurse na po ako. So masaya po ako na makasama pa rin si Ma'am Pao sa mga itong klaseng pagkakataon, lalo na po sa akin dahil wala pa man po akong pinagkakabalan ngayon. So malaking tulong po na kahit pa paano nakapag-expose pa rin po ako sa ospital, nakakausap po tayo ng pasyente kung paano yung Theracom po ba, kumbaga yung pag-establish po ng rapport sa ating mga pasyente. Pinakamasaya nga pong experience, may isa po kasing pasyente doon na parang ilang araw na pong na-confine doon. So biro ko na lamang po sa kanya na gusto ko bukas hindi na kita makikita dito, hindi na kita mapa-vital signs. So biruan lang po namin yun dahil parang same age lang po kami. Pero a simple way po para kahit pa paano mapangiti mo yung mga pasyente po natin dito sa San Lazaro Hospital. Pauline, ikaw naman, ano naman ang masasabi mo sa naging karanasan mong, kumbaga, kaiba ba yung hindi mo makakalimutan, Pauline,
Go ahead. Gov, ako po ay bilang 11 years in service na po with the Philippine Red Cross. At nabanggit ko nga po kanina, pangalawang taon na po natin mag-augment sa San Lazaro Hospital to respond sa pag-increase ng cases ng leptospirosis. Yung challenge po, hindi na po namin masyadong napapansin kasi it's always yung pleasure sa pagbibigay ng service po ang nararamdaman po namin. Isang malaking bagay po na nakikita namin na naiibsan po natin kung ano man po yung kahirapan ng physical at emotional or kaisipan na kalagayan po nila, na yung presensya po natin ay mahalaga po para sa mga pasyente. At gayon din ang pasasalamat din naman po sa atin ng San Lazaro Hospital sa muli po nating pagtugon sa kanilang paghingi ng tulong po para po ma-manage po natin yung mga lepto cases natin. Ayun. Kahanga-hanga yung mga karanasan, pero siguro kailangan naniniwala, kailangan magpasalamat ako sa inyong mga magulang, kapamilya, for your engagement in the Philippine Red Cross. So, pwedeng i-mention nyo lang yung mga magulang para I will honor them as well. At saan sila nandun ngayon? Elin, ikaw muna. Nasaan ang mga magulang mo para ako'y makapagpasalamat sa kanila for your engagement in the Philippine Red Cross? Actually, parents ko po is wala na po, both na po. Pero nasa heaven na yan. Yes. Opo, alam ko naman po na they're both watching over me, na tinutulungan at ginagabayan naman po ako. Pero siguro i-mention mo pangalan para malaman ng mga tao na meron kang mga magulang na kaya ikaw ay actively engaged sa Philippine Red Cross. Bali, ang father ko po is Efren Mangrobang, and then yung mother ko po is Angelita Mangrobang po. Di ba mga Mangrobang taga Ilocos o taga North? Tarlac po yung father ko po. Oo. Si Maria naman, Joy Maglinte, bilang nurse, matagal ka na ba rin sa sa Red Cross? Same din po kay Ma'am Eileen. 7 years na rin po. Tagal na rin. Since nag-start po ang dialysis. Tama. Pero i-mention mo siguro ang parents mo kung buhay man o patay at pamilya mo, dahil nais kong magpasalamat sa kanila for your engagement in the Philippine Red Cross. Go ahead, Marian Joy. Yes po. My mother po is Jenny Lynn Benusa, and father ko po is si Domingo Benusa po. Both living naman po. Okay. Married na so I'm sure happy sila na engage ka sa Philippine Red Cross at nakakatulong para ma-improve ang health ng mga Pilipino, no? Si Miguel Carta naman, gaano katagal ka na sa Manila chapter at anong pangalan ng iyong mga magulang? Bali, nagsimula lang po ako sa Philippine Red Cross nung 4th year college po ako bilang committee din po ng Health Services Committee ng council po namin. And then, so hanggang ngayon naman po, kahit pa paano kapag may mga libreng oras din po ako, basta nangangailangan po ng tulong sa health services ng Philippine Red Cross, nagpo-volunteer naman po ako. Sa pangalan po na aking magulang, sana nanonood po sila ngayon, no? So, ang mother ko po ay si Elenita T. Carta, and then si tatay ko naman po is si Carlo Carta po. Alam mo, ang Carta, parang galing sa Castilla, Cartagena. Pero siguro magandang pagkakataon to na batiin ko din sila bilang magulang mo na talagang actively engaged sa Philippine Red Cross. And last but not least, si Pauline. Pauline, paano mo, ipaliwanag mo kung sino yung mga magulang mo na nagbigay sa iyo ng gabay para maging actively engaged sa Philippine Red Cross? Ayun po, ako naman po, I'm very proud na ipakilala po sa inyo ang aking mga magulang. Ang mami ko po, si Mami Luz, who is just right outside this room. Nag-aabang po sa akin, at sa aking dad po, si Daddy George. So, I'm sure mapapanood niya rin to ang ating mga number one supporters, number one fans, at lagi pong nakasuporta
kahit na weekends, hindi nakaka-uwi, naku, lagot si Pauline. Pero no, biro lang po. They are very, very proud naman po at ang anak po nila ay nakakapagbigay ng serbisyo po. So, it's been quite a long time already and nagpapasalamat po ako ng pangunawa at suporta po talaga nila ay hindi nawawala po. Sa pamagitan ng programa na ito, Kalinga Hatid ng Red Cross, binibigyan buhay natin yung mga activities ninyo at ina-acknowledge natin kung bakit kayo narito sa Red Cross. Kaya ang final words na gusto kong sabihin nyo sa inyong pasasalamat ay ano pa yung gusto nyong makitang challenges sa Red Cross na handa kayong tumugon sa pangangailangan. Babalikan ko uli si Eileen Mangrobang na of course na nurse sa PRC hemodialysis. Medyo matagal na to, di ba? 2017? Tama? 2018 po. 2018. Okay. Yung start po ng PRC na hemodialysis. Challenges po is actually kasama po yan sa work eh. So kahit naman po anong challenges, kaya naman yan namin. So kahit saan po naman kami i-deploy, adjust po kami, i-schedule lang po namin yung mga, syempre po mayroon din po kaming pasyente sa Red Cross na aasikasuhin. And handa naman pong tumulong ang hemodialysis kung kailangan pa po itong i-deploy pa rin po sa mga ibang hospital naman po. Si Marian Joy, has it been a joyful experience being with Red Cross? Go ahead, Marian. With Philippine Red Cross, especially hemodialysis unit po, masaya ang experience namin sa hemodialysis. Siyempre po, hindi naman din po kami pinabayaan sa pamumuno po ng ating butihing chairman po, na si Chairman Richard Gordon po. Nakakatulong din po kami sa mga CKD patients as well as sa labas din po ng Philippine Red Cross Hemodialysis katulad din po ng San Lazaro Hospital. Okay. Miguel, as the only male in this interview, anong masasabi mo sa karanasan mo sa Red Cross at ano naman ang message mo sa mga nanonood sa atin? Go ahead, Miguel. Okay po, looking forward po ako sa mga more on community exposures po na ginagawa din po ng health services tulad po ng mga health caravan. Kasi dito nabibigyan po tayo ng pagkakataon na makasalamuha yung mga komunidad, makipag-usap po sa kanila para yung mga ganitong klaseng communicable diseases po is maibsan po natin ang maiwasan po natin by providing health teaching po sa kanila. And panawagan ko rin po sa ating mga nakikinig po sa atin ngayon, welcome po ang Philippine Red Cross sa mga gusto pa po mag-volunteer. Pwede naman po kayong bumisita sa ating mga social media pages na para magtanong kung paano po yung process sa pag-register as a volunteer. Kasi lalo sa panahon po ngayon, parami yung mga kalamidad na nararanasan natin taon-taon. So nangangailangan po tayo ng dagdag na mga volunteer po. So ayun po. Last but not least, si Pauline Codon. At ang last round ng question ko, paano natin masusuportahan ng safeguard? Go ahead, Pauline. Ayan po, siguro po, same po nung mga naging mensahe po nila for the general public. Bagaman alam po natin na importante po ang ating mga trabaho at hindi maiiwasan ang paglusong sa mga baha. May mga paraan naman po upang maproteksyonan pa rin po natin ang ating kalusugan. So kanina nabanggit nga po ni Sir Miguel na may prophylaxis tayo na maaaring ma-access natin sa mga health centers at gayon din hindi naman po titigil ang Philippine Red Cross sa pagbibigay ng sa pagkakandak ng mga health promotion and disease prevention sessions po sa iba't ibang pagkakataon sa iba't ibang komunidad. And of course, Gov Cora, tama po yung sinabi po ninyo na suportahan po natin ang safeguard po ni Philippine Red Cross. Ito pong safeguard na to ay para po may benefits para po dun sa nag-avail pero higit lalong beneficial po ito. Yung ibabayad nyo po sa safeguard ay
makakatulong sa organisasyon upang maipagpatuloy nito ang iba't ibang mga serbisyong medikal tulad nito at iba't iba pang mga services po natin na magpatuloy Actually, lang. Ang emphasis dyan, yung ating emergency, ating sasakyan, and of course, yung ating dugo. Kasi nabasa natin sa Philippine Charity Sweepstakes ay nagbigay ng passenger emergency sa mga local government. So, dahil doon, maaring less na ang need nila sa emergency. Pero ang kaibahan natin ay meron tayong blood service facility na makatutulong at saka dahil sa membership ay meron ding other benefits. The others, balik ulit tayo kay Elin. Mag-final message na tayo, ma'am. Gov Cora, mag-final message na tayo kasi wala na tayong oras. Sige, message na lang. Hello and goodbye. Sige, go ahead. Salamat lang po. Siyempre po, doon sa experience namin sa San Lazaro. Siyempre kay Chairman po, Gordon, kay Ma'am SG Gwen po. At siyempre po, shout out din po kay Sir Mark Abrigo na binigyan po kami ng mask, ng alcohol, ng vitamin C. So, nandun po yung support din po ng health service sa amin. And then, syempre, shout out ko din po yung mga kasamahan ko po na nurse na nag-duty din naman po doon. Si Sir Joel, Melmar, JB, si EJ, na kahit po malayo, nandun po kami na talagang handa po na mag-duty po sa San Lazaro. Salamat po. Ang ating programa ngayon, topic ay pag-aalalay ng Philippine Red Cross sa mga pasyente ng leptospirosis sa San Lazaro. Kung di man kayo nakapanood ng entire period, nagbahagi ang mga sumusunod. Ang huling nagsalta ay si Elin, si Marian Joy Maglinte, si Miguel Carta, ang Pauline Codon. Ang aking pasasalamat sa kanilang pagsali sa ating programa at umaasa ako na makikita tayo in other meetings na para ma-congratulate ko kayo personally pag ako'y nakapunta na ako sa hemodialysis noon, pero nakasakit din ako, hindi ako nakabisita, pero maasa kayo na as governor ay handa akong tumulong hindi lang sa programang itong Kalinga Hatid ng Red Cross, kundi sa inyong work na sa palagay nyo makakatulong ako. Maraming salamat. Go ahead, Edison. Gov Cora, bago tayo magtapos, isang tanong lang para kay Pauline. Kasi kahapon at saka nung Friday, tayo ay nakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan at maraming ating mga kababayan ang lumusong na naman muli sa baha. Anong may papayo nyo daw dito sa mga taong ito? Ma'am Pauline? Ma'am Pauline? Yes po, Sir Edison. Apo. Oo. Kasi lumusong ang mga tao sa baha nung nakaraang Friday. Diyan sa Maynila, ang daming mga binaha dyan na kababayan natin lumusong. Anong may papayo natin dyan sa mga tao na nagsipaglusong na naman muli sa baha? Opo, tama po yan, Sir Edison. Yun nga po, mahaba-haba pa po itong rainy season natin at kaakibat ng rainy season lagi yung pagbaha. So, andyan pa rin yung mga paglusong. So, kung di po talaga naiwasang lumusong sa baha at lumusong nang wala tayong proteksyon, wala tayong bota, mag-take po tayo ng doxycycline as prophylaxis po, within 48 to 72 hours ng paglusong natin sa baha. Pumunta po tayo sa pinakamalapit na health centers po para ma-access po natin yung doxycycline. Ayun, thank you very much. Gov Cora, ano po yung final message? Yeah, final message ko, ibabasahin ko. This season, let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each of us, in our own small ways, answers the call to care for our only home and to preserve this unique gift, a manifestation of God's unending universal love for generations to come. May love, kindness, and peace
be upon us all. Maraming salamat sa inyong tumulong na sa katuparan natin ang Kalinga hatid ng Red Cross. Congratulations one and all, and God bless. Okay, maraming salamat po sa ating mga sumubaybay sa atin ngayong hapong ito sa Kalinga hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ngayong 24 ng buwan ng Agosto. Maraming salamat Governor Cora at sa mga naging panauhin natin ngayong hapong ito. At susunod na po ang pagbabalita natin ni Sir Albert Sebastian, kasunod na programa ni Vance Fernandez, Pulson ng Pilipino. Ito po si Edison Enriquez, 2 minuto bago mag alas 4 ng hapon.